Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Wala! Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Ulitin natin, tayo mahal ni Yahweh. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Yes na yes, hallelujah! Noon pa man, ako'y iyong iniingatan. Noon pa man, ako'y iyong inaalagaan. Kay buti mo, kay husay mo, pag-ibig mo, lubos sa buhay ko. Siya nga kapatid, mahal ka ng Panginoong Yesus. May malasakit sa iyo ang ating Diyos. Amen. Kailanman di Kanya iiwan, kailanman di Kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. Noon pa man, ika'y Kanyang iniingatan. Noon pa man, ika'y Kanyang inaalagaan. Ika'y Kanyang inaalagaan. Kay buti niya, kay husay niya, pag-ibig niya, pag-ibig niya'y lubos sa buhay mo. Mahal ako ng Diyos. Ako ng Diyos. Amen. May malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di magbabago, laman ng puso't isip ko. Di magbabago, itong damdamin ko sa'yo sa gitna man ng alon.
sa'yo. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Ako'y pinalaya, ngalan mo'y madakila, kaligtasan nakamtan, sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, di pinabayaan man, pag-asa ko'y ikaw lamang, tapat ka ng tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan, ang siyang sumakop sa aking buhay, at nang manalig sa'yo, O Jesus, naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin, buhay ko'y langit-langit. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos, wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Ako'y nalaya, ngalan mo'y madakila, kaligtasan nakamtan, sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, pinabayaan man, pag-asa ko'y ikaw lamang, tapat kang ang tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan, ang siyang sumakop sa aking buhay, at nang manalig sa'yo, O Jesus, naging anak mong minamahal.
kailan may di nabaliw. Wala nang papantay, wala nang papantay. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos. Wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos. Wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko sa iyo. Amen. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Salamat sa Diyos, higit sa lahat. Talaga namang yung nag-orchestrate nito talagang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, wala pong ginagawa ng tao na hindi po Diyos ang nagbigay. No? It's not an act of human will, but by the act of the Holy Spirit, no? In man, no? Sa buhay ng tao. Kaya may kita niyo po kung bakit gumagawa tayo ng ganito. Kasi kung inyong mapapansin, Diyos talaga ang nagbigay sa atin ng kakayanan kung bakit natin ginagawa yan. So kung inyong mapapansin, no, sa Ephesians, kung inyong mababantayan sa Ephesians chapter 1 and 2, sabi niya, be imitators of God as dear children and walk in love as Christ has loved us. No? As Christ has loved us. Kaya makikita niyo po yung word na walk in love. Kaya itong pag-uusapan natin ngayon is all about the seed for my life or the seed of life. No? The seed for my life and the seed or the seed of life. Kaya nga makikita niyo po na ang Diyos talaga, no, ang salita ng Diyos talaga ay mayroon niyang kapasidad. May salita ng Diyos, ang salita ng Diyos may kapasidad yan, no, na tayo ay kanyang pagpalain. May kapasidad yan na tayo ay kanyang pakikilusin for His glory. Kaya doon mapapansin po natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, when you receive the word of God, which you heard from us, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectively works in you who believe. No? Which effectively works in you who believe. So manalangin tayo. Amang banal na nasa langit, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Nananalig na kung wala ang iyong banal na presensya, ang iyong spirito, ay kapos po ang aming alam, kakayanan, natutunan sa paraang tao. Kundi Lord, naniniwala kami't nananalig at aming buong buhay na sinusuko sa iyo ang bawat sandali. Ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. Pagkat alam namin, it is you, Lord, who works in us, Lord, effectively. Lord, we believe in your word because we know that you are Jesus, the word who become flesh. And you are dwelling inside us. Oh God, you lives inside us.
O God, right now, we pray na i-demonstrate mo, Lord, ang kapangyarihan ng iyong buhay. Ipapakita mo ang iyong kapangyarihan, pakikilusin mo ang bawat isa. At salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin at pinasasalamatan. Salamat, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus at sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, magandang hapon po, mga kaabangers. Alam natin na itong ating daily life sharing, ang dami na pong bumabalik sa trabaho. At dahil sa pagbabalik na sa trabaho, sabi nila, Pastor, mahirap na po ako magkaroon ng time na makasubaybay sa iyong daily life sharing. So, pero, talaga namang sila po ay nagsusubaybay sa mga replay. Nire-replay po nila. Kaya nga, mga kapatid, ang dami pa hong mga pinagpala upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. Maganda po tayo kasi meron pong pagagawa ang Panginoon sa atin. Maganda lang at ang ating capacity. Sapagkat the word works, ang ibig sabihin niyan, sabi niya, it is in truth the word of God, but as it is in truth, the word of God, sabi ng 1 Thessalonians 2:13, ang sabi doon, the word of God which effectively works in you who believe. Effectively works in you who believe. Ang salitang works, mga kapatid, means to be active. No? Kaya nga sabi niya sa Bible, sa Acts chapter 19, kung hindi ako magkakamali, no? Kung ito, sabi doon sa Acts chapter 19, verse 20, mga kapatid. So the word of the Lord grew mightily and prevailing. So sa Acts 19, verse 20, and the word of the Lord. So the word of the Lord grew mightily. Sa kuya, makikita mo, the word works means to be active. The word work means to produce change. The power within you that produce change. Actively that works within you to produce change. Kaya wala pong tao na kinakatagpo ng Diyos at ng mga salita niya na di po nagbabago. Wala pong mga tao na kinakatagpo ng Diyos na di nababago. Na yung dati, katulad niyan, yung isang kaibigan nating pastor na kung saan ay talaga namang grabing makasalanan, pero sabi niya, ako'y binago ng Panginoon. Hindi niya pa naintindihan si Pastor Mangoni, ako'y binago ng Panginoon. Ang daming bagay siyang hindi naintindihan, pero ngayon, naunawaan niya at nang dumating sa kanya ang daily life sharing, ang daming nadagdagan sa buhay niya. Kaya nga, mga kapatid, ito yung ating dapat makita sa ating huling panahon. Kasi lalo na ngayon sa gitgitan ng pandemic na to, parang nakakatakot. Paano kung walang salita ng Diyos na actively work within you? Actively, that is the meaning of work. The meaning of work means, na sabi niya, when you receive the word of God, which you heard from us, na inyong narinig mula sa akin, sabi ni Apostol Pablo, you welcome it not as the word of man. Tinanggap nyo ito na parang hindi po salita lang ng tao, kundi tinanggap nyo ito na salita ng Diyos. Na ito yung buong katotohanan na salita ng Diyos which effectively works in you who believe. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay talagang naglilikha ito ng bagong buhay. Kasi na-i-energize ng pananampalataya ang salita ng Diyos. Kaya nga, yung salitang works means enerhiyo. Ang salitang works means energize. No? Energize. At kung may salita lang ito, na kung saan dalawa lang din po ang nag-i-energize sa iyo. Either ang nag-i-energize sa iyo ay mga salitang kasalanan o mga nakakapanghina na mensahe o salitang nakakapagpalakas.
So, alin doon sa dalawa ang gumagalaw sa buhay mo? Alin doon sa dalawa na iyong pinapayagan, na pinapakain mo sa buhay mo, yan ang magiging resulta at bunga sa buhay mo. Kaya kapag pinapakain mo ang kahinaan mo sa iyong pagkataong panloob, pag pinakain mo yan ng mga nakakahina, ay talagang hihina ka. Kasi ang salitang works ay hindi lang po yan sa positive side. Ang salitang works, maaaring God's word or the word of the enemy. O, kaya nga may kita nyo po, aling salita, whose report that you gonna believe? Whose report that you gonna believe? Sabi ni Elijah, ilang beses kayo lalakad with two opinion? No, hanggang kailan kayo lalakad ng dalawang pananaw sa buhay? Kaya may kita nyo po, hindi po pwedeng pagsamahin ang dilim at liwanag. Hindi pwedeng pagsamahin yan. At si Belial at ang Panginoon, hindi pwedeng pagsamahin yan. Kaya nga yung picture ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay aktibo yan sa buhay mo. Aktibo yan. Kaya sabi ng 2 Corinthians 3:17 to 18, na ang lahat ng kinakatagpo ng Panginoon, for where the presence of the Lord is, there is liberty. Kung saan naroon ang salita ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Nandoon ang kalayaan from glory to glory. From faith to faith. Kaya nga mga kapatid, kaya nga yung salita ng Panginoon sa buhay mo are active. Kaya papayagan mo, anong salita nga ang pinapayagan mo? Salita ba ng kaaway o salita ng Diyos? Salita bang nagpapalakas o salitang nagpapahina? Alin sa dalawang pinapayagan mo, pinaniniwalaan mo, yun ka maging. Yun ka maging. Kaya nga po, makikita nyo po kung ano ang manner ng spirit na meron ka. Kasi nasa sa iyo ang pamimili. Walang makakapigil sa iyo. Kasi ikaw talaga unang-una mamimili. Kasi nga, choice is a matter of life and death. Your choice is a matter of life and death. Wala pong gitna. Walang neutral. Kaya kung ano ang pinapayagan mo na mag-e-energize sa iyo, yung kamaging. Kaya pag pinayagan mo ang salita ng Panginoon, ay talagang sisiguraduhin ng Diyos sa buhay mo na hindi ka pwedeng mastumble. Hindi ka pwedeng basta na lang dadalhin sa isang tabi na parang kaawa-awa ka, na parang wala kang katimbang, parang wala kang kaisa, parang walang-wala ka nga. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na lagi ka na lang sugatan sa gilid. Kaya nga po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, kung mapapansin nyo po, ang salita ay, ang salita ay sword po yan. Sword of the Spirit. Yan po ang sinasabi ng Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Meron ka ng kapatid, meron kang sandata. The Word of God is the sword of the Spirit. Yan ang pinaka-helmet mo, mga kapatid. Kaya isuot mo yan. Yan po ang isuot pag sinabing helmet. Kung mapapansin nyo po, saan ba si Kristo pinako sa krus? Di ba doon sa place of Golgotha? Ano ang meaning ng place of Golgotha? Ang place of Golgotha is a place of skull. A place of Golgotha is the place of skull. At yung helmet na yan, na isusuot mo sa ulo, hindi po yan yung helmet ng iyong sasakyan na motor. Ang helmet po na yan ay helmet, the hope of your salvation. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 8.
Kaya nga sinasabi niya, putting on, isuot mo yan. Kasi yung Kristo na ito, na namatay doon sa krus sa Kalbaryo, yung Golgotha na yan, is a place of skull. Saan po ba ang merong skull sa ating katauhan? Saan po ba ang merong lugar na skull sa ating katawan? Di ba ulo? At dyan sa ulo mo, kaya nga may buto, may skull, literally, may skull. Pero spiritually, if you catch this one in your spirit, yung ulo mo na yan, nilagyan ng helmet, nilagyan mo ng skull. Paano? Bakit? To protect your brain. In the spirit, same thing. Binigyan ka ng helmet of salvation. At ang tawag po niyan, yung helmet na yan, as a helmet, the hope of salvation, ito po yung pinaka breastplate of faith mo. Ito yung pinaka tinatawag na sanggalang. Ito yung pinaka shield ng iyong isip. Kaya nga, ang word is the sword of the Spirit. Paano siya nagiging sword? Paano siya nagiging sandata? Able to judge. Kaya yung sinasabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, able to judge. Ganyan katalas yan. The intention, the intent and the thoughts of your heart. The thoughts and the intents of your heart. Able to judge. That's why the word of God, you have the eyes to see. You can have the right judgment and a sound mind. Pag meron kang salita ng Diyos, tumatalas ang karunungan mo. Kasi napakalinis ang iyong conscience. Wow, hallelujah. Kaya tumatalas ang isip mo, tumatalas ang iyong mga desisyon sa buhay, tumatalas kapatid. Bakit? Kasi doon pa lang sa discernment, matalas na. Isip mo pa lang, malusog na. Di ka basta-bastang mapapasok ng mga negative. Kasi why? Yung helmet of your salvation, yung hope of salvation mo, yung pag-asa mo, yung consciousness mo sa Diyos na pinagtitiwalaan mo ay confidente ka. Ganyan katindi ang posisyon mo sa Diyos. Kaya napakahalagang maunawaan mo to. Na ang salita ng Panginoon, huwag mo talagang itratong ilagay lang sa isang tabi. Huwag mong itratong parang yan ay wala lang, hindi siya yung kumbaga permitting factor mo lang siya pero hindi mo siya final say. It's just only for you as a permission. Pero you did not allow it and treat it as your highest authority and a final say. Mga kapatid, yan po ang modern na church ngayon. Kaya napakahalaga ang Word of God. Napakahalaga niyan. Kaya yan po yung helmet of your salvation. Kung iyong maalala, ang Bible, mga kapatid, sinasabi ng Bible, sa salita lang po ito, alam natin. Ang sabi ng Diyos, let us make a man in our own image. No? Form in God's image. Ikaw ay nilalang ng Diyos in God's image. By His Word. Sa salita niya, ikaw, sabi niya, let us make a man. Pinorma ka, hinugis ka, and formed by God, formed in God's image and likeness. So ano ang ibig sabihin ng form in God's image and likeness? Ikaw ay nilikhang kaisa ng kanyang espiritu.
na ang ibig sabihin niyan, you have the same idea, no? You can express it because you carry the Spirit inside you, carry the Spirit of Him, no? Kumbaga, no? You are not made like any other creation. Bagkos nilikha kang kawangis ng Spirit niya. At yung pinaka-vital part of the Creator's design ay nilagay sa iyo ang capacity to create. Nilagay sa buhay mo ang kapasidad mag-create. Gaya ng pagkaroon ka ng vision. Gaya ng magkaroon ka ng pangitain. Yan yung isa na di mo ma-deny na ang Diyos may nilagay sa buhay mo. Kaya ayaw ng Diyos na maging buntot ka. Kaya nga po, ang isip mo ay nilalang na may skull. At dyan sa place of skull, namatay ang Panginoong Hesus. Para yung place of skull na yan, yung isip mo na yan, dyan siya namatay para mamatay na rin ang mga negative sa iyong isipan. Mamatay na rin, matapos na rin ang mga negative sa buhay mo. Mga kapatid, it's a matter of choice kung pipiliin mo ang salita ng Diyos at isusuot mo ang helmet of your hope, of your salvation. Yung vital part na yan of the Creator's design ay walang iba kundi nilagay sa buhay mo yung tinatawag, God gave you an own capacity to create. Kaya kung mapapansin nyo po sa Genesis 1, sa Genesis 1:28, kung iyong mababatayan, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Yan yung capacity to create nilagay sa iyo. Subdue it. Have dominion. Be fruitful. Multiply. Replenish the earth. Subdue it. Kaya nga po, ang salitang bless, mga kapatid, ang meaning po niyan, God empowered you to prosper. Kaya yung isip mo na yan, puno ng pag-asa yan. Puno ng pag-asa yan. Kaya yung sinasabing imitate God. Kasi yan ang original na nilagay sa iyo ng Panginoon. Let us make a man according to our likeness, according to our spirit. Nang magkasala ang tao, nawala yan sa buhay ng tao. Nang dumating si Kristo Jesus, ibinalik yan sa buhay mo at sa buhay ko. Hallelujah. Grabe yan, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo po, nang si Jesus Christ ay nagkatawang tao, nang ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao and dwells among us, nananahan sa atin, na nakapiling pa natin. Kaya tinawag siyang Emmanuel, and He is within us. He is in us. Mga kapatid, through the power of the Holy Spirit, mga kapatid, and God empowered you to prosper. Hallelujah. Because Jesus is our model. Jesus is our pattern. And we are called to imitate Him. Saan in our lifestyle? Saan in our, sa pakikipagsalamuha?
Natural lang naman na may darating. Sabi nga sa Luke 17, nag-series ako niyan sa inyo, na ang offense talaga namang di na maiiwasan, darating at darating. At hindi mawawala. But it's a matter of choice. Kailangan mamili tayo paano tayo tumugon. How we respond. Magre-response ka ba sa blessing side? O magre-respond ka o tutugunin mo o tatanggapin mo ba ang cursing side? Ano ang iyong pinapayagan sa buhay mo at pinaniniwalaan yun ka maging? Kung hindi tayo naniniwala sa taong inilagay sa ating bansa, mga taong itinalaga sa ating bansa, mga taong binoto, mga taong nilagay natin dyan, di tayo naniniwala, bakit may government pa? Dapat maniwala tayo. Panaligan natin ito. Kaya nga po, wala pong government na di Diyos ang nagtakda. Kasi bayan niya to. Bayan niya to, bansa niya to. Kanya lahat ito. Walang nilalang na hindi galing sa Diyos. Nakikisakay lang naman ang kaaway. Pinipilipit lang niya ang napakagandang ginagawa ng Diyos. Para iligaw ang mga tao. Alisin ang mga salita ng Diyos na itinanim sa buhay ng tao sa Mark chapter 4 verse 15. Alisin, dumating ang kaaway, inalis ang word, kinuha ang word. Kumbaga sa Matthew chapter 13, yung mga word na yon, yung kaaway na yon, ginamit yun yung mga wicked. Para alisin ang salita ng Diyos, sabi ng Mark 4 chapter 4 verse 15. Para alisin ang salita ng Diyos. Sa Matthew 13, yung si Satanas na kumuha ng salita ng Diyos, yung mga wicked. Now, tanong, mayroon tayong lahat na choices. May pamimili ka, may pamimili ako. Paano tayo tumugon? Ano ang mas pinakikinggan natin? Doon pa tayo nakinig sa blessing side? O doon tayo nakinig sa cursing side? Ikaw ang mamimili. Kasi you know what manner of spirit you are of. You know what manner of spirit you are of. You know that. Kilala mo ang iyong sarili. At alam mo, sabi ng 1 Corinthians chapter 2, alam natin yan, verse 11 to the following, ang tao walang nakakaalam sa sarili niyang espiritu maliban sa kanyang sariling espiritu. Kaya alam mo yan. Alam mo yan. Kaya sabi nga niya, sabi ni Jesus din sa kanila, di nyo ba alam? O ngayon, di nyo ba alam ang mga bagay sa Panginoon? Ngayon, sasabihin ko din sa iyo, ikaw rin ang nakakaalam. Hindi mo alam ay nasa sa iyo. Kaya sinabi ni Jesus sa Luke chapter 9, verse 54 to 56, you know not what manner of spirit you are of. Kaya nga, makikita nyo po, mga kapatid, kahit mga disciple niya di makakaintindi sa kanya, maraming bagay na hindi nila naintindihan. Kasi ano yung kalasing spirit meron sila. Kasi sinasabi ni Paul, alam nyo ang spirit na meron kayo. Minsan nag-aalam-alaman yung mga walang alam. Yung may mga alam, tahimik lang. Para lang din yan sa istorya, taong may pera at walang pera. Yung makwento, yun yung walang pera. Yung may pera, napakatahimik lang. Kaya yung nagmemeron-meronan, ay makwento talaga yan para malamang parang meron siya. Kung sino pa yung meron, yung napakatahimik. Kaya nga mga kapatid, ano nga papayagan mo sa buhay mo? Nasa pamimili mo yan. Kaya ngayon, ang salitang tinatawag na bless, ikaw na pinagpala, ikaw ay sinuotan ng kapangyarihan ng Diyos to prosper.
Kaya yung sa Genesis 1:28, wala pong gender doon. Hindi yan babae o lalaki. So, ibig sabihin, binigayan sa babae o lalaki na ikaw ay be fruitful, ikaw ay mag-multiply, ikaw ay mag-subdue sa lahat ng bagay and have dominion. Di niya tiningnan lalaki lang ang meron yan. Yan ay para sa lahat. Kaya nga makita nyo po sa verse 29, God said, "Behold, I have given you every herb bearing fruit seed." Binigay sa iyo ang seed. Yun yung seed of life. Yun yung word na seed for life and seed of your life. I have given you every herb bearing seed na kung saan bawat ay talagang may buto talaga. And every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Kaya may kita nyo po, it shall, no, sabi doon, it shall be for meat. Para pagkain mo. Kaya bawat tree, bawat bunga, may seed. May binhi. Kaya nga, mga kapatid, yan po yung ginawa sa Genesis 1:29. At kung makikita nyo po, yung seed na yon, sisiguraduhin niya ang future harvest mo. Kaya nga po, hindi po talaga pwedeng kainin lahat ang seed. At kung kainin mo man yan, ay wala ka na, at talagang tinatanggihan mo na ang magtanim. Kaya nga po, ang fruit, yung bunga, no, ay pagkain yan para i-sustain ka, para manatili ka, para yung salita ng Diyos na yan as a seed in your life. Kaya may kikita nyo po kanina, hindi lang helmet of salvation ang salita ng Diyos, hindi lang po siya ay talagang sword of the Spirit. Ang salita din ng Diyos is a seed of life. Kumbaga, yan po yung sinasabi ng Matthew na ang tao di lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita. Kasi siya po ay pagkain. Siya po ay para masustain ka. Siya po ay sustainability. Sinusustain niya ang buhay mo. Kaya nga sabi sa Jeremiah 15, sabi niya, "Your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart." Tingnan mo, your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Yan po yung sinasabi ng Jeremiah. Ito po yung pagkain, salita. Salita po, ang salita ng Diyos, pagkain. Sustaining ability, meron ang salita ng Diyos. Kaya makikita nyo po, ang word talaga nag-e-energize. Ang word talaga ay salita ng buhay po yan. Di papayag ang Panginoon na lagi ka na lang talunan. Di papayag ang Panginoon na lagi ka na lang nanghihina sa gilid. Kaya nga binibigyan ang isip mo na ang word talaga na yan, talagang niligtas ang ulo mo. Niligtas, ibig sabihin ng ulo mo, isip mo. Laban sa mga negatibo. Kasi diyan siya namatay sa place of skull para lahat ng mga patay ay mabubuhay kasama niya. Ay tingnan nyo, gaano katinding revelation yan, nakapahayagan ng Panginoon. Kaya nga yung helmet na yan, para saan ba ang helmet? Sa kamay o sa ulo?
O, yung helmet na yan ay helmet of your salvation. Yan yung hope of your salvation. Yan yung word of God. Yan yung seed ng buhay na yung magsusustain sa'yo ng future mo para iligtas ang bukas mo. Amen po ba doon? Para iligtas ang bukas mo. Kaya napakahalaga mga kapatid. Sabi ng Bible, no? Sabi ng salita ng Diyos, napakahalaga na kapag ito ay naging part ng buhay mo ay talaga namang sabihin ko sa iyo, walang isa man ang pagkukulangin sa atin. Walang isa man ang magkukulang. Kaya nga dito mapapansin nyo kapatid na ang salita ng Diyos, mga kaabangers, kapag meron kanya yung fruit na yan of the seed, no, ay pagkain yan for your sustenance. Para masustain ang lakas mo. Manatili ang lakas mo na yan at maging lakas na kasama, kagaya ng nangyari kay Caleb, na ang sabi niya mula nang tayo lumabas sa Egypt, 40 years ago, ngayong nakapasok na tayo, na ang aking land na nakita, natapakan ko ng aking land. Ang sabi niya, mula nang lumabas tayo, ako ngayon ay 80 plus na. Ang aking lakas ay lakas pa rin ng kabataan. Nung mag-umpisa tayong lumabas. Wow! Mga kapatid, ganyan katindi ang lakas na meron ka. Isip-isipin mo, paano ba nilikha ng Diyos ang salitang seed? Napapansin niyo po, alam mo, doon mo makikita ano ba yung binigay niya kay Noah? Ano ba yung binigay niya kay Noah para siya ay pagpalain yung kanyang provision? 'Di ba walang duda na yung ang mga binigay niya ay walang iba kundi yung mga babae, mga hayop na yon na babae at lalaki na pumasok doon sa ark. Kasi yun ang potential na manganganak. Yung mga seed na sinama niya doon sa loob ng kanyang ark. Kaya doon mo maunawaan na ang design ng Panginoon napaka-amazing. Yung sinasabing harvest ay nandoon na at itatanim na lang. Itatanim na lang ang seed na yan. Kaya kung mapapansin nyo po, tingnan natin, ano ba tong seed na sinasabi pa? Ano ba itong seed na ito? Alam nyo po ba, kung inyong babantayan, may isa kasing mananampalataya. Mayroong mananampalataya na ang kanilang, ang pinipicture ng Panginoong Isus ay na ang ginawa niya sa krus ay talagang priceless. Kasi siya yung seed kasi. Yung Jeremiah, 'di ba? Genesis 3:15 na yung sakong na yon, 'di ba? Basahin natin. Sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito palang maliwanag na 'to eh. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Tingnan niyo po, dalawang seed ito eh. Yung isang seed na capital letter, yung isang seed na maliit na letter. Yung isang seed na yon ay walang iba. Mayroon tinatawag na sa John 8:44, you are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.
Ito si Satanas yan. Ito yung unang seed. Mayroon din siyang binhi. Ito yung, sabi niya, between your seed and her seed. At yung kasunod na seed ay walang iba, kundi si Jesus. Ito po yung sinasabing Galatians 4:4. When the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. God sent forth His Son. Pinadala ang kanyang anak. Verse 5, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as son. Ito po yung seed of life. Na walang iba si Kristo Jesus. And verse 6, sabi sa Galatians chapter 4, verse 6, and because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. May itinanim na seed sa ating puso. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi niya, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Through the word of God. Sino ba tong word of God na nagkatawang tao? Di ba ang Panginoong Hesus? At yung salita ng Diyos na yan na natili sa atin. Kaya sabi niya sa John 15 verse 7, kung kayo na natili sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko. Now, ito na. Kung nanatili yan sa ating mga salita niya sa atin, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible seed. Hindi po sa corrupt na seed. Kundi yung seed na puro, seed na pure, seed na hybrid. At yung seed na yun through the word of God, which lives and abides forever. Kaya nga heaven will pass away, earth will pass away, but the word of God will not pass away. And to those who obey will never pass away. You are born in incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Kaya nga mga kapatid, pinipicture ni Jesus itong mga salita na ito. Kasi para makita ninyo na ang salita ng Panginoon talaga ay napakahalaga yan sa buhay natin. Napakahalaga yan. Ito po yung salita ng Diyos na magdadala sa iyo doon sa tugatog ng iyong tagumpay. Doon sa rurok ng iyong tagumpay. Kaya dahil ikaw ay ipinanganak at hindi ka ipinanganak sa kurap na binhi, kundi pinanganak ka sa hybrid na binhi. Kaya dahil dyan, mga kapatid, tayo ay nagiging lingkod ng salita ng Panginoon. Kaya mapapansin nyo po sa Matthew 13 verse 19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Sabi ng Mark chapter 4 verse 15, si Satanas ay darating, yung tinanim sa puso mo ay kanyang aalisin, ay talagang aalisin sa buhay nyo. At yung salita ng Diyos yan, mga kapatid, yan ang intention ng kaaway kay Eva at Adan. Inalis yung salita ng Diyos kaya si Eva at Adan na pariwara. Pinagduda siya na hindi totoo yan na hindi totoo. Sinabi ng salita ng Diyos, mamatay kayo. Hindi totoo yan, mamatay kayo. Ang totoo, mabubuhay kayo pag kumain kayo. Pero ano ang instruction na original? Huwag mong kakainin at mamamatay ka. Pero ano ang ginawa ng kaaway? Pinilipit ang salita ng Diyos.
At talagang sinungaling, ama siya ng kasinungalingan, sabi ng chapter 8, verse 44 ng John. Kaya sa Matthew 13, at sa Matthew 4:15, at sa Matthew 13, verse 19, iisa ang word doon, iisa ang layunin ng dyablo, alisin sa iyo ang mga salita ng Diyos ng buhay. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay God's field. Tayo ay lugar ng sakahan. Sabi ng 1 Corinthians 3:9, tayo ay parang bukirin. Tayo ang bukirin ng Panginoon at itinanim sa buhay natin ang mga salita niya. At ang gagawin ng kaaway pag hindi po natin inunawa ito. Sabi niya, when anyone hears the word of the kingdom, Matthew 13:19, and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. Sino ang mga taong ito? Ito yung mga taong na natanim doon ang binhi sa wayside, sa karsada, sa daanan. Pag sinabing daanan, karsada, batang karsada, gala-gala. Anong hitsura ng batang laging karsada, batang karsada? Gagawin na lang dyan, mag-rally na lang sila. Buti ko ang sigaw ang mabuting balita. Ang sigaw ay masamang balita. Kasi why? Pag hindi natin inunawa ito, ang salita ng Diyos, ang wicked one, i-snatch niya yan, nanakawin niya yung salita na nasa puso mo. Kaya nga, binigyan ka pa nga kapatid, binigyan tayo ng salita ng Diyos na mapanaligan. Para ang ating thought, di ba, sabi ng Hebrew 4:12, na ang salita ng Diyos able to judge the thoughts and the intents of our hearts. Matatalos ng salita ng Diyos. Ang ating diwa, laman ng diwa, thought, laman ng diwa, at laman ng ating intention. Yung tamang intention, kung ano ang intensyon ng ating puso. Ang salita ng Diyos ang nakatatalos niyan. Ang salita ng Diyos ang nagpi-filter niyan. Ang salita ng Diyos ang nag-i-strain ng tama. Kung paanong i-strain para ang mga latak ay maihiwalay sa katas. Makatas mo ang tamang salita ng Diyos, ang tamang nutrients ng salita ng Diyos. Kaya when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes. Kaya madalas na lang tayo laging sugatan. Madalas na lang tayo laging dyan sa gilid. Parang mukhang kawawa. Pero sino ang kumawawa sa iyo? Dahil hindi ka nagbantay. Di ginawa mong wala kang pake sa iyong sarili. Anong pinapakain mo sa iyong sarili? Ang alam niyo po ba, what you eat determines how you behave. What you eat determines yung iyong katawan, di ba? Magpapatunay yan kung ang iyong katawan anong lagi mong kinakain. Kaya pag kumain ka na lagi ng mantika, magmamantika ka. Same thing, pag kinain mo salita ng Diyos, ay talagang lalakas ka. Spirit mo magiging sharp. Able to judge, piercing the division of soul and spirit. Kaya mong katasin, kaya mong suriin, nakatatalos ka. The works between, you can filter the works between the soul and spirit. You will be able to know the difference of the works of the soul and the works of your spirit.
able to judge, piercing the division of soul and spirit. That is what the Word can do in your life. Kasi sinasabi ko sa iyo, meron po talagang enmity. May labanan po talaga between you and the woman and between your seed and her seed. Meron po talaga sa Genesis 3:15. Kaya nga po mga kapatid, may nagtatanim ng mabuting balita, may nagtatanim din ng masamang balita ng gabi. May nagtatanim, tumubo din na dawag. May trigong tumubo, may dawag din na tumubo. Halos magkamuka pa sila. Kaya kailangan tayong mag-ugat. Kailangan pa po tayong matanim sa salita ng Diyos. Matanim po tayo sa church. Huwag po tayong magpatanim sa paso. Sabi ng Psalms 92, verse 13, those who are planted in the house, magpatanim po tayo sa tamang ground. Tamang tao sa buhay mo. Ito makikita mo to, tamang tao. Napaka-importante to sa iyong paglago. Tamang tao sa buhay mo. Tamang mensahe. Tamang pangitain. Tamang lugar. At sa tamang panahon. Lahat tama at tatamaan ka ng mabuting bunga. Pag mamali, ay tatamaan ka rin ng maling bunga. Saan ka sa dalawa? Kaya napakahalaga, kaabangers, napakahalaga mga taga-DLS na makita mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Kaya mayroon pong incorruptible seed. Na itong incorruptible seed na ito ay magdadala, bring forth fruit sa buhay mo. Anong klaseng fruit? Brilliant na fruit. Hybrid na fruit. Na may dalang hybrid na salita, na may hybrid na seed. Ito yung tinatawag na word of truth. Sa Colossians chapter 1 verse 5, na kung saan which has come to you, as it has, in verse 6, as it has also in all the world, and it is bringing forth fruit, as it is also among you, since the day you heard and knew the grace of God in truth. Kaya nga, as you'll also learn from Epaphras, meron pong word na Epaphras, may tamang tao. May tamang salita, tamang pangitain, tamang salita sa tamang panahon, sa tamang lugar. Lahat pag itatama at matama yan, matutugma ang hakbang ng buhay mo, matutugma ang kasiguruhan ng future mo. Wow, di ka talaga mabibigo. Di ka matitigatig. Lalo na sa mga pandemic na to, di ka basta-bastang matitigatig. Yes, totoong may labanan, pero totoo din na may panalo. Dahil panalo si Kristo Jesus mula sa mga patay. At nanalo siya para sa iyo. Hallelujah! Grabe. Kaya pag yan naunawaan mo, kapatid, di papayag ang Diyos na lang na basta diyan ka lang luhaan sa gilid. Di papayag ang Diyos. Kaya napakahalaga ang ground. Tamang lugar, napakahalaga. At ang ground na yan, tingnan niyo po, gusto kong makita niyo ang revelation na to. Sa Genesis 3, kung iyong mababantayan, tingnan natin, basahin natin ito. Dito ako manatili sa verse na to. No? Sa Genesis 3, kung iyong mababantayan, sa verse 17, kung iyong maalala, nang magkasala si Eva at Adan, no? Kaya, ang una niya talagang sinumpa ay walang iba, kundi yung talagang ground, diba? At mapapansin nyo po, talagang ang Diyos talaga, ang una talaga, kung paanong ang unang nirigalo ng Diyos sa tao ay ground, land. Kaya the first expression ng blessing ng Diyos is land. At nang magkasala ang tao,
ang sinumpa niya rin ay land. Kaya nagkaroon ng barren land. No? Kaya kung mapapansin niyo po, mga kapatid, pagkatapos ng isinumpa ng ang tao, makikita niyo po, sinumpa niya talaga ang ahas. No? Sinumpa niya ang ahas at ang sabi niya sa ahas, no? Sinumpa niya ang ahas, tapos yung land, tapos tao. Yung ahas, sabi niya, buhat ngayon, ikaw ay gagapang at buhat ngayon, dust you will eat. Ang kakainin mo ay dust. Di ba? You will eat dust all the days of your life. Sabi ng verse 14. Now, kung iyong mababantayan, doon naman sa verse 19, sabi niya sa tao, for you are dust, and to the dust you shall return. Kaano kahalaga kung bakit may salita ng Diyos sa buhay mo? Kasi whether we like it or not, ang labanan po talaga ay yung ahas na ito na simbolo ni Satanas, simbolong larawan ni Satanas. Yung pagkain niya ay alabok. At yung alabok na pagkain niya, siyang dala-dala mo araw-araw. Eh, saan ka galing? Sa alabok. Saan ako galing? Sa alabok. At sabi niya, kung sa alabok ka galing, sa alabok ka babalik. So, ibig sabihin, yung ating katawan, destined to fall. Mag-i-expired talaga siya. Tatanda at tatanda talaga siya. Kung ganon, kung tatanda at tatanda ito, kung mapapansin niyo po, mga kapatid, dahil ang pagkain ng ahas ay dust, napaka-crucial ang labanan. Napakadikit ang labanan. Kaya nga, ngayon natin maintindihan si Apostol Pablo na ang sabi niya sa Romans chapter 7, verse 24, ang sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sabi ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin? Sa katawang ito, na nagdudulot sa akin unti-unti ng kamatayan. Sinabi ba doon na sinong magliligtas sa akin sa demonyong ito? Sinabi ba niya doon na sinong magliligtas sa akin kay Satanas na to? Mga kapatid, nung nabuhay na mag-uli si Kristo Jesus, si Satanas po ay nahusgahan ng talunan na siya. Alam mo ba, ang latest na kalaban natin talaga, itong dust. Ang pinakamatinding dust na yan, na napakakurap. Hindi naman nabuborn again ang katawan eh. Bagkus gusto ng Diyos mamatayan araw-araw sa hilig niyaan. Lahat na an-islas, mamatayan araw-araw, die daily, sabi ng 1 Corinthians 15:31. Die daily. Kaya sinasabi niya sa Romans 7, verse 21, kung saan ako gumagawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kaya huwag kayong magtataka bakit nung magsimula kang gumawa ng mabuti, yung buwisit palapit ng palapit sa iyo. Bakit kung kailan ka gumagawa ng mabuti, ang daming tukso. Kung kailan gumagawa ka ng mabuti, ang demonyo ay parang napakalapit sa iyo. Kasi ang totoo, kapatid, hindi po yung demonyo napakalapit sa iyo. Yung hilig ng katawan mo, conscious na conscious ka. Kasi nagkaroon ka rin ng consciousness sa Diyos. Nang maging bukas ng ipinanganak ka sa incorruptible seed. Nang maipanganak ka sa hybrid na seed. Nang naipanganak ka sa salita ng Diyos. Mga kapatid, yung katawan mo ay naging conscious sa Diyos at naging conscious din sa hilig niyan. At napakadikit ang labanan. Kaya nga nang dumating si Kristo Jesus,
ang revelation sa Matthew 16:20, sa Matthew 16 verse 8, 16 to the following hanggang 18, sinasabi niya, "But you, Peter, upon this rock, I will build my church." This is the very first time Jesus was talking about the church of God. The revelation of the church. At ang church na ito, mind you, hindi organization. Ang church na ito is all about building lives. Ang church na ito ay walang iba kundi ako at ikaw na binubuo ng pamilya. Kaya nagulat sila dahil kauna-unahan na revelation ni Jesus sa kanyang ministry, ipinahayag niya ang kapangyarihan ng church. That you, Peter, upon this rock, inagaw lang ng relihiyon yan eh. Pinorma ang living stone na yon. Kasi ang gas kailangan pagpagin. Kailangan mapagpag ang gas. Kailangan mapagpag ang gawa ng kaaway, na pagkain ng kaaway, na ating dala-dala araw-araw. Mamatay ang hilig niyan at mabuhay tayo sa Diyos. Malibing ang hilig niyang kasama ni Kristo Jesus. Iligtas tayo sa corrupt ng nature na yan. Sabi ng 2 Peter 1 verse 4 and 5. Maligtas tayo sa corruption. Kasi ang dust po talaga, pagkain talaga yan ni Satanas. Kaya tingnan mo, gagamitin niya rin ang hilig ng laman. Kaya di mo alam, napapansin niyo po, ang hilig ng laman di may kakaila sa Galatians chapter 4 verse 19 to 21. Kaya lahat ng alipin yan, hindi makaka-inherit the kingdom of God. Lahat ng naaalipin yan cannot inherit the kingdom of God. Hanggat hindi ma-turn into stone ang dust. Ang dust, kapatid, isa yan sa matinding kalaban ngayon. Kaya sinasabi ni Paul, sino ang magliligtas sa akin? Sa katawang ito, hindi naman sinabing sa demonyong to. Kinikiliti lang ng kaaway yan. Para i-trigger ano talaga ang pagkatao mo kung ikaw ay meron talagang mataas na consciousness sa salita ng Diyos. Kung ikaw ba talaga ay may genuine na encounter sa Panginoong Hesus o mayroon ka lang religion. Pero wala ka talagang encounter sa person. Yan po ang napaka-importanting ground. At yung ground na yon, made out of stones, a living stones, not a dust. A living stones, not a dust, made out of stones. Kaya nga, but you, Peter, and the word Peter means a small rock. Galing sa malambot, galing sa Simon Bar-Jonah. Earthly, galing sa earthly dust, galing sa dust, na turn into stone, a small stone, a little stone, which is the sure foundation to build the church of Jesus Christ. At ang sabi niya, upon this rock, the gates of hell cannot prevail. Kaya pag hindi napagpag, pag hindi po napagpag ang dust na yan sa buhay natin, lagi na lang tayong hihipan ng mga wind of doctrines na hindi totoo galing sa kaaway. Hindi na tayo toss and fro ng mga wind of doctrine, sabi ng Hebrew chapter 5. Hindi tayo tangay sunod. Kasi ang dust, madali pong hipan yan.
Madaling matangay sa kunting hangin. Pero ang bato ay di po yan bastang matangay ng hangin. Kaya nga yung sa Matthew 7, na yung bahay itinayo sa ibabaw ng bato at naitayo sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, ano ang nanatili? Dumating ang alon, ano ang bahay na nanatili, di ba? Bahay na nakatayo sa bato. If you are made out of stones, mga kapatid, kaya napakahalagang matanim ka sa tamang lugar. At ang lugar na yan, na perfect na lugar, ay ikaw at ako. Na mag-mentor sa maraming tao. Magpakamagulang sa maraming tao para ma-arrest ang spirit of orphan. Ma-aresto ang spirit of orphan. Kaya yan ang ibig sabihin ni Jesus na di ko kayo iiwan ng orphan. Kasi bakit? Marami ng tao akong aking nabago ang buhay. Marami na akong taong napalitan na ang kanilang pagkatao from dust to stones. Hallelujah. I want you to catch the spirit today. I want you to see that revelation today. Kaya yung word na yan, mga kapatid, kaya nga how well it grows depends upon the ground. And who is that ground? The hearer. Who is the hearer? You and me. Tingnan mo sa Mark chapter 4 verse 1 to 20, yan ang basahin mo. Sa Luke chapter 8 verse 4 to 15, yan ang basahin mo. Bawat isa ay responsible for how we receive the word of God. Ikaw at ako ang responsable diyan. Wag mo lagi sabihin, bahala si Lord. Hindi bahala si Lord. Nasa sayo ang word of God, ano bahala si Lord. Tapos na ang kanyang papel at ang papel niya i-energize ka na maging effective ang word na iyong tinanggap. Lalakaran mo na lang yan araw-araw. Alam mo, kaya di pinagpala o pinagpala ka man once lang pero nawala yung fruit that remain. Kasi masaya ka na lang na nagbunga ka once. Kasi nasaya ka na lang, nakakota ka na. Nung makakota ka na, tumigil ka, di ka nagpatuloy. Kaya nga po, mga kapatid, yung seed na yan, a symbol of the Word of God. Mapapansin mo yan sa Mark chapter 4, verse 18 to 23, di ba? At sa Mark chapter 4, verse 3 and 18. Kaya makita nyo po, doon mo mapapansin na ang dami po talaga ang lumaka doon. Ang dami po talaga ang lumaka doon sa mga wayside. Ang dami po talagang natangay doon sa mga cares of life. Natangay talaga, nawala, tumanggap lang sandali sa salita ng Diyos. Pero hindi po talaga nag-ugat sa buhay o meron mang nag-ugat minsan, tinanggap ng may kagalakan. Pero dahil sa may mga pangyayari na wala na lang yung tinanggap. At kukunti lang talaga ang napunta sa matabang ground. Na pinayagan ang salita ng Diyos totally at may mga tumanggap ng 100%, may nagbunga ng 60%, may nagbunga ng 40%. Bakit sinabing ng Panginoon may 100, may 50, may 60, may 40? Actually, ang ibig sabihin yun, how big is your capacity determines your fruit. Depende talaga sa capacity. Kaya sabi sa Mark chapter 4, verse 9, ang lahat ng may pandinig, makinig. Let them hear. Ito yung matinding call. Ito yung matinding panawagan.
He who has ears to hear, let him hear. Huwag kang mamili ng mga turo na kung saan ay gusto mo lang marinig kasi komportable ka. Para lang kamutin ang kiliti ng iyong taingang marinig. Pero pag pinapatamaan ka na at itinatama ka, ayaw mo na. Huwag kang selective. Pagdating sa truth, huwag kang selective. Dahil bakit? Kailangan ka talagang mabasag. Kailangang mamatay ang iyong sarili. Kaya nga sabi sa John chapter 12 verse 24, maliban na ang binhi ay mahulog sa ground at mamatay, hindi ito, mananatili itong nag-iisa at hindi ito magbubunga. Pero kapag ito'y nahulog at nalibing, namatay, namatay yung ipa, nadurog yung ipa, yung buhay sa loob ng binhi ay mabubuhay, lalabas. Lalabas, yan po yung ginawa nila kay Kristo Jesus nang namatay, inilibing, nabuhay na maguli, at ang daming nabuhay dahil sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, pagdating sa truth, huwag ka nang selective. Pag word of God na, hindi bagay sa akin yan kasi hindi ugma sa akin yan. Kaya hindi ugma sa akin yan kasi ayaw mo magpabasag. Sige, maghintay ka lang ng panahon. Mapapagod ka rin dyan. Sa kakadilig mo dyan, sa dust na yan. Diligan mo na yan ng diligan, paunlakan mo ng paunlakan ang dust na yan. At hindi yan na-turn into stones. Mga kapatid, huwag kang pupunta sa church na maghahanap kang ma-fit ka. Hindi yan ang lingwahe ng church. Kung saan ka fit. Kasi kung saan ka fit, makikinig ka lang sa gusto mong pakinggan. Ang church hindi ganyan ang pupuntahan mo dahil hindi yan damit. Na isusuot mo kung saan ka fit. Sino bang makikinig? Ang Diyos ba makikinig sa iyo o ikaw makinig sa Diyos? Kaya ka nga dapat matanim para yung ipa mo ay madurog yan nang sa gayon lumabas ang potensyal ng iyong loob. Kasi ang katulad natin parang seed na mayroong ipa, covered by ipa. Yung ipa na yan, yung ating katawan na yan, parang ipa yan na kailangan po mamatay at mabuhay sa Diyos nang sa gayon lumabas yung potensyal mo. Kaya natanim ka sa salita ng Diyos. Nang matanim ka sa salita ng Diyos at habang namamatay ang iyong sarili, kaya nga may fasting. Para natin para tumaas ang consciousness natin sa Diyos. Dahan-dahan na ang consciousness sa makalaman ay mawala at mabuhay sa Diyos. Kaya nga sabi ni John, I must decrease so that the Lord increase. Hallelujah. Kapatid, pag alam mo to, narinig mo to ngayon, harden not your heart. Kasi ang word na yan ay walang iba kundi si Jesus. Ang word na yan ay walang iba kundi si Jesus. At ang word na yan ay helmet and hope of your salvation. Ang word na yan is the food of your life, is the seed of your life. That's the assurance of your future. The sustenance of yourself. The word of God is your food. The food of life. Kaya sabi ni Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. Kinain niya. Ezekiel chapter 3, verse 1, kainin mo ang salita ng Diyos. Huwag mong kainin yung papel, ha? Huwag mong iliteral yan. Ang iba ginawang sinunog tapos kinain yung abo. Ikaw naman, catch the spirit, hindi yan.
Yung word mabuhay sa'yo, lakaran mo. Ayan yung sinasabing walk in love. Sabi ng Ephesians 5 verse 1 and 2. Ang salita ng Diyos ay mirror yan. Isa James 1:23, siya yung salamin. Kaya ang salita ng Diyos, siya po yung seed ng buhay mo. Mark chapter 4 verse 14. Seed ng buhay mo yan. Yan yung seed of life. Yan yung seed for your life. Hallelujah. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay pamukpok yan, sabi ng Jeremiah 23:29. At ang salita ng Diyos ay apo yan, sabi ng Jeremiah 23:29. Sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 5:26, siya ang tubig na naghuhugas sa ating lahat. Kaya mga kapatid, namamanig ako sa puso niyo. Dalhin mo, payagan mo ang salita ng Diyos as your final say and the highest authority. Believe it. Trust in the Word of God. Trust the Word of God. Kasi ang sinabi ng Diyos, sinabi niya. At gagawin niya yan. Eh dahil gagawin niya yan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi ng Philippians chapter 1 verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, and to the glory and praise of God. Philippians 1:11. Colossians 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kaya nga po, sa Psalms 92 verse 13 to 14, those that be planted in the house of the Lord, ang house na lang, sabi niyan, shall flourish in the court of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Mga kapatid, saan ka ba nakatanim? Anong ground? Saan ka nakatanim? Kasi, if you are everywhere, you are nowhere. Kung tinanim ka sa DLS, sa isang taon, ilang linggo? 52 Sundays? Ilang araw-araw na itong naririnig mo ang DLS? 2 buwan. Mahigit. 5 buwan na ito. So, ibig sabihin, halos narinig mo na ng 2 taon ang mensahe na to. Parang nag-church ka na ng 2 taon. Kasi yung Sunday, sa isang taon, 52 Sunday. 54 Sundays. Araw-araw kang nakikinig. Sa araw-araw mong nakikinig, may 30 days o 20 plus na days. 27 days. So sa isang taon, merong 2 buwan na narinig mo na ang salita ng Diyos. 5 buwan na tayo ngayon. So ibig sabihin, parang nakarinig ka na ng salita ng Diyos na nag-church ka ng 2 taon na. At kasunod nito, pag mayroon pang buwan na darating, so ibig sabihin, naka-3 taon ka na. O, imagine mo yan. Kung binabantayan mo ang Word of God na ito, I pray, yung fruits of righteousness na yan,
Hindi lang fruit of the Holy Spirit. Sa susunod nating pagninilay, ang dami pa akong ipapahayag tungkol dito. Abangan mo lang ang mensahe na to. Bukas, manalangin tayo ngayon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat sa mga salita mo as a seed for my life and as seed of my life. Ang word mo, Panginoon. Lord, mabuhay ito sa amin, ma-turn into stones, a living stones. Ma-convert ito into stones, O Lord, ang aming mga puso, na matanim ang aming bahay, matayo ang aming bahay ng buhay sa bato na di matitibag. May tayo ang buhay namin sa mga salita mo, Lord. Sa batong di matitibag. Walang iba kundi ang salita mo. Walang iba kundi ang buhay mo, Panginoong Hesus. Na isang aming tanggulan, na siyang aming sanggalang, na siyang bato na tumama sa ulo ni Goliath, na nagpabagsak kay Goliath. Ito rin yung bato na magpapabagsak at magpapaguho sa lahat ng kaaway ng aming buhay. O Lord, bigyan mo kami ng taas ng pananalig sa mga salita mo. O God, Holy Spirit, salamat sa pagpapala mo sa mga nakikinig sa oras na ito. Purihin ka at sambahin, O Lord. In the name of Jesus, all glory belongs to you. In Jesus' name. Thank you, Lord, for blessing your people. In Jesus' name. Amen at amen.